Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Angkor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan. Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa ating malawak na programang Balita at Talakayan. At syempre, live po tayo mapapakinggan dito sa 101.7 Kalahi FM. At bago po tayo magtuloy-tuloy, pakilala ko muna yung aking partner. Oo. Araw-araw pinapakilala eh, ano? Oo. Yung napaka-mahalaga po ng pangyayari. Luzon, Visayas at Mindanao, saan man ho kayo naroroon sa mga oras na ito. Isang magandang araw po sa inyo. At kasamang Sandy, at talaga namang napakainit ngayon ang panahon natin na the signing. Totoo partner, talagang hindi lang sa politika dahil bukas yata simula na ng filing ng ating kandidato sa COMELEC at makikita na natin kung sino-sino pa talaga yung magtatakbuhan at sa iba't ibang posisyon. Kahapon din yata, kailan ba? Noong isang araw, nagkaroon ng signing ang Lakas LUCD at ang MBS para doon sa Senate Persa doon sa mga kandidato nila. Ganon din naman yung launching ng ng JSM na pinangunguna ni Governor Bones Dolor na ginanap naman dyan sa Pinamalayan, dyan sa 2nd District, yung launching ng bagong local political party. Ang pangalan niya ay GSM, ano? Kaya lang partner, isang political party na. Ang sabi ng iba, dapat tinatanggal na yung yung pangalang GSM doon sa mga government vehicle dahil ito isang ganap na political party na eh. Kaya dapat tinatanggal na daw. Hindi na daw dapat nilalagay yung pangalan ng GSM sa mga government vehicle. Dahil yun ay mga government property na. Hindi na pag-aari ng isang ang tawag dito ng isang political party. Political party na kung saan nagagamit sa politika. May punto sila diyan. Siguro dapat ang COMELEC ay tingnan yung legality. Nung sinasabi ng ibang mga abogado rin naman, siguro may nakakausap tayo na dapat tinatanggal na yun sa ngayon dahil yun ay local political party na yun eh. So dapat pag-aralan siguro ng COMELEC at doon nga, hindi lang tayo naka-attend pero nakuna natin ng video yung signing ng pagsasama nung Lakas LUCD na andun si Congressman Umali, na andun din yung ating mayor, yung katatakbong mayor, si Mayor Doyle Reacion, na kung saan naroon din yung kanilang mga kandidato. Yung mayor, marami tayong nakakitang mayor doon, si Mayor Ina Alegre, Mayor Alan Roldan, Mayor Tebes. Sino pa ba? Mayor Lito Malabanan. Meron pa bang Mayor Nemen Perez ng Socorro. Socorro. Meron pa ba? So madami tayong nakita do sa mga magbubukal. At syempre meron tayong nakuhang interview tungkol dito kay Mayor Doyle Lechon doon sa mga nangyaring usapan diyan sa signing ng dalawang political party. Siguro pakinggan muna natin at mamaya natin ating kokomentan mamaya yan. sasalang muna doon sa yung
Ipakinig natin ho sa ating mga kababayan yung Interview. Para may mas malinaw kung ano po yung naging mga kaganapan po doon sa doon sa naging kaganapan doon. Yung napaka-mahalaga po na pangyayari. Ito ay katulad na saksiyan nyo, it's the signing, no? Pirmahan ng alyansa, ng Alliance Pact ng dalawang malaking partido sa lalawigan ng Oriental Mindoro, no? Ang MBS at ang Lakas. At natutuwa kami dahil ito ay nag-coincide sa 3rd year anniversary ng MBS. So ito naman ay, kasi apparently, as we know, all of the 7 municipal mayors ay nasa partido Lakas. At alam naman natin na si Congressman Hernan Panaligan ay dating tumakbo noong una niyang pagkapanalo ay sa partido ng MBS. But he leads, of course, a national party pag ikay nasa Kongreso. So siya nasa Lakas. Para hindi naman kami naghihiwalay, just to continue the alliance, no? Kasi may partido rin, to complete yung picture ng distrito, ay kami ay nag-alyansa sa Lakas. Ibig sabihin, siya ang dala namin na congressman at siya ay ang dala niya sa city ay yung MBS. At ganoon din sa mga board members. Alliance din yan sa buong distrito. It's an alliance, no? It's not always a perfect alliance, no? Maraming katulad na binanggit, mababa naman yung election, but then we are threshing out kasi may mga sa national nga, hindi mo maiwasan. Nung nagdeklara ang Presidente BBM ng senatorial slate, the following day, may kumalas na no? Si Pampilo Lacson. So dito rin, no, meron lang mga ilan, katulad sa, explain ko naman sa kanila, katulad sa ibang bayan, normally we have to adapt yung Lakas sa ibang bayan kasi buhay hanggang city level yung MBS sa first district din, no? At aim para tulungan ang ating mga board members at si Kong Hernan, who apparently ay isa ngayon parang wala namang kalaban pa. Ngayon sa mga mayors may gusot lang, hindi naman actually gusot, dalawang bayan, ang Bako at saka ang Victoria. Kasi pinaunawa ko naman sa kanila na mga kaibigan ko sila pareho, but then of course like sinabi ko Mayor Alan, paano hanggang gagawin ko siyang natao kong kasama ito, hindi ko naman basta pwedeng itsapuera kasi may moral obligation. Una-una, hindi naman ako kandidato sa distrito. Being the moral head or the head of the MBS, I have to do my obligation, my moral obligation. Same with Victoria, na meron din akong binigyan ng certificate of nomination and acceptance. Mayor, for the record na, kasi lumabas na naman sa social media, no? But social media yun eh. Pwede bang paki-confirm sino yung mga kasama mo sa lineup dito sa Calapan City? Okay, ang Vice Mayor po natin ay si Vice Mayor Tim Ignacio, incumbent po. Tapos lahat po ng incumbent na city councilors, 5 po yung natira. First Rios Agua, June Cabaylo, Rica Gopo, Jennifer Tu, and RC Concepcion. And then sinumahan natin ng kasing kwalipikado at kagagaling nila, na naglingkod na rin naman sa kilala ng mga taga-Calapan, si Attorney Bertanyag Panaligan, Idel Ilano is come backing after board member, yung naging konsel last time because siya ang pangulo ng SK chairman ng lahat ng 62 barangay, si SK Noel Serojano, Pang Shams Paul Luna, galing sa kabilang party, and of course the comebacking councilor ng dating vice mayor and 6th termer na bukal, Attorney Rafael Pantano. So ito yung lineup natin sa city. Sino naman po dadalhin yung bukal? Ang nadali na rin bukal, of course, apat lang. Ayunahin ko na asawa ko. Kasi na siya nagsasakripisyo, second term pa lang naman siya sa konsyal. Pero out of delikadesa, pero how can, siya nga incumbent na bibigay, dapat hindi nga siya nga alis doon eh. Dahil nandun ako,
Tapos siya naman ay PCL president na naman at the same time bukal. So, siya. And then, of course, ang original na MBS si Bong Brucal, Josie Neria, at saka si Charles Pansoy. No? Yun ang dala ng MBS as board members. Kung sa pagbabalik po ninyo, why do you decided na parang ito sa city, as a city mayor again? Alam mo, ewan ko kung na-cover nyo kanina, nung isang araw nga, sa totoo lang, I decided lang, mahabang sabi-sahin ko, kung tatanungin mo, na-text ko nga si Kong Aron, sabi ko, parang nag-decide na ako, nakaikot na ako ng 62 barangays. Tinext ko siya dati, sabi ko, ba't ganun? Parang ayoko. Siguro, I don't know if I was just saturated by the events, 2 decades. Kasama ko pa kayo when we started tayo. Ang batas na I eventually became mayor, I was 32, 20 years ago. Nagdire-diretso, maging congressman, naging senior deputy pa ako, speaker ng kongreso. Ngayon lang ako nakakabawi sa pamilya. Gusto ko parang, tell you honestly, hindi ako pakipot. Hindi ako pakipot. Bumabawi ako sa mga bata. Kahit mga abogado na sila. Nakapaghanap buhay ako. Masarap din na gumising ng tanghali and walang iniisip. But then, on the other hand, hindi ako pakipot. Then, I was looking for God's design. Ang problema may MBS akong partido, kailangan naman nakaupo yung nominal head, the head of the party. Pangalawa, like sa Kalapan, 10 out of 12 na nakaupo ay MBS. Ang barangay captains natin 62 barangays, 50 MBS. Number 2, on our 3rd year anniversary, I'm proud to tell you na 80% na nakaupo naman sa probinsya ay MBS. Kaya nga naging bukal si RL dahil 90 ang nanalong MBS out of 122 impulsyan. Ang mayors natin, syempre, nag-iba lang ng mga I did not make it last time. Sa 11 ang MBS, no, nanalo. Ang bukal ko, 3 yung bumaliktad, pero 7 yung nanalo. 2 congressman ang MBS. So, they must stay. Siguro ang akin lang turning point is, nag-decision lang naman ako this year. Every time in my life, I always plan. Binibigay naman ng Diyos. Nang last time, nag-plan din ako. Hindi naman binigay. So sabi ko, I will live up to Him. No? Pwede kong, hindi siya katulad ng dati na Romita. But when I got sick last 2 years ago, I nearly died. Naka-wheelchair akong 2 buwan. Tapos nabuhay ako, akala ko niya ako na 50. Sabi ko, I was given another lease of life. Baka may pwede pa ako magawa. Then eventually, February, pumunta sa Vice Mayor name sa akin yung 10 pulsyan. At hinimok ako. Tatanong ako ng plano. Hindi naman ako pwedeng mag-congressman. Kakampi ko si Kumaran. Gobernador, sinubukan ko na naman yan. Nagsakripisyo na ako. Mayor, galing na ako dyan. Kung nung bata-bata ako, ambisyon. Ngayon, siguro gusto ko lang makatulong sa totoo. At siguro lang yung kinakailangan lang ng nominal head. Mahal ko itong lungsod. Marami pa akong tingin kong pwedeng i-contribute pa. Like what po? Ano yung mga well, very proud ako that nung ako ay mayor ng Kalapan, ay multi-awarded city ito. Nag-start sa akin ng most business-friendly city ng buong Pilipinas. Yung development, hindi ko kiniklaim. Kung lang may naging bahagi lang. Pero it was during my time when 6 billion investments came in 2011. Dumating lahat bangko, lahat ng establishment sa Manila. Sa akin pa noon dumating because of a very complete program. ISO certified ang City Hall. We got 10-minute service. Ang konsepto ko, pag maayos ang lungsod mo, maganda isang babae, naligawan, ayusin mo yung city mo. Inayos ko yung city. Bawal tumoy sa hindi dapat tawiran, bilagyan mo ng traffic lights, pinaliwanan mo ang syudad, bawal na basura, walang helmet, inayos mo. They were enticed to go here.
marami naging hanap buhay pagkatapos noon. Mga basic, sabi ko nga, ordinary yung problema, gusto ng edukasyon, tinayo ko yung City College. From a measly number of 200 scholars, ngayon 3,000 ang nag-aaral at nabibigyan ng kolehiyo na libre. Dahil sinimulan natin yun. At kami nagpapasalamat kay Papa Fernando. And then, of course, bago pa naging gold card, naging health card, ang konsepto ko sa akin yung libreng pag-hospital. Pero ngayon, I did that when the budget of city was 600 billion. Ngayon, more than double, 1.3 billion. Kaya ang target ko ngayon, expanded. Ibig sabihin, mas malaki. Meaning, pag ikay nagkasakit, na kailangan ka ng gamot, hindi mo na kailangan na pumunta sa kapitan mo, sa mayor mo, sa congressman mo, sa gobernador mo. Gusto ko, nasa sarili mong bulsa. Yung orange card na yun, na 10 oras ng gabi, kahit wala kang pera ni 5, kahit 10 oras ng gabi, pumunta ka ng butika. Kahit saan, butika sa Kalapan, pati Mercury Drive, pakita mo na yung makakakuha ka ng gamot na libre. Dahil mahal ka ng pamahalan. Kasi pwede mangyari, nagawa ko na yun eh. Pwedeng gawin, may pera. Pangalawa, para sa tao. Pag hindi sila pumayag, papasara ko. Bakit? Makuha sila ng business permit eh. Wala namang pinag-iba to dun sa senior citizen na binibigyan mo ng discount. The program will be basically MBS. Maayos na bayan. M, calls for that. Maayos. Ibig sabihin, gusto ko may trabaho tao, gusto ko protektado pag nagkakasakit. When I was mayor in 2010, about 86% may card. Gusto ko, pati middle class, abutin ko, mabibigyan ko. May trabaho tao, mas marami ang pinaaral. Housing will be a major transformation. Housing. If we can relocate about 6,000 squatters, may kausap na ako. Health, education, trabaho, turismo, Settlement. ayan, settlement, maayos na bayan. Little Bees, gusto ko yung barangay. Lahat, hindi porke kalaban, hindi kahit kalaban o kakampi. Wala akong tinitingnan. Lahat binibigyan ng proyekto. And I have a record na nabibigyan ko lahat. And of course, yung sectoral. Huwag mo nang pagkawain yung mga senior, tricycle, lahat ng sector will be always a major consideration. What else? They have to transform to make city more a vibrant city. Palakasin mo rin yung tourism niya like what we did before. And this is also agricultural city. Dapat hindi ka umaasa sa national government. No? Ang laki ng budget eh. 1.3 billion. Hindi ka Ayun. Medyo hindi Static. maganda yung audio, pero kita natin ay paliwanag ng ayos ni Mayor Doyle Leachon yung kanyang mga gustong mangyari sa sa Calapan City. At syempre yun na rin parte na. Alam mo naman nung nanungkulan to si Mayor Doyle nung panahon niya, nakadalawang termino ito. Malaki talaga yung pagbabagong nangyari dito sa lungsod ng Calapan, pagdating sa negosyo, sa trabaho, doon sa mga edukasyon, di ba? Kita natin yung sa health. Hindi ito yung sasabihin mo lang kwento lang at sasabihin puro mga propaganda lamang. Naandyan talagang kita yung mga programa na papakinabangan hanggang ngayon, partner, yung mga sinimulang proyekto. Although sinasabi nga niya, siya ay naging bahagi lamang nung kaundaran ng Calapan City. Pero kita-kita mo, nakatatak talaga yung mga proyektong sinagawa niya nung siya ay dating mayor pa. Oo. At siyempre, nakita naman ho ng ating mga kababayan yan kung ano yung naging resibo ni dating Mayor Doy at naging congressman. At lalo-lalo na nung naging congressman kasamang Sunday, kita mo naman yung performance niya na ibahagi sa kanyang distrito, maging sa mga bawat bayan, yung mga projects na talagang umaapaw, siksik at liglig na naibibigay doon sa mga barangay na talagang nangangailangan. At makikita natin yung priority niya
doon din sa kanyang kapanahunan, ay of course, yung pagbibigay ng mga medical assistance, Yan. katulad ng ginagawa ngayon ng kasalukuyang Congressman Arnan Panaligan. Oo. Yun kasi ang kailangan natin yung ano ba talaga yung prioridad ng isang namumuno sa atin. Alam Yung- niya, partner. oo. Alam niya yung alam niya dapat yung prioridad eh. Yung bagang mararamdaman ng tao, yung tulong na ibinibigay, hindi dun sa sasabihin natin may mga project tayong pinapagawa na pwedeng makapag-antay naman yan pero unahin natin yung mga talagang pangangailangan ng ating mga kababayan. Oo. At nung panahon niya, partner, kitang-kita naman yan. Na sinasabi nga lagi natin na nung panahon na niya, kahit yung mga bakasyonista dito, kaya yung mga taga Mindoro nagbabalik dito, ay nakita yung malaking pagbabago. Hindi lang doon sa kalinisan, pati doon sa disiplina, pati doon sa mga... Kita mo, partner, napakalinis talaga nung city noon. Pati yung palengke natin, bawal dyan. Pag nagtapon ka ng upos ng sigarilyo dyan, nakita ka, di ba, may natatandaan ka pa na meron tayong isang kasama sa trabaho, medyo nahuli diyan. Pero- Nakita talaga, partner, talaga yung kalinisan. Kaya tinatanong nila lagi, ang galing ng mayor nyo. Sino ba yung mayor nyo na nakapagpatupad ng ganyan? Na kung titingnan mo, partner, nung una, talagang madaming naiinis at nagagalit dahil nga doon sa, alam mo na tayo mga Pilipino, minsan pagka tinutuwid, matigas ang ulo. Pero nung nakita, partner, na maganda yung epekto. Maganda yung naging epekto kahit sa mga turismo. Yung mga turistang dumadalo sa atin, nakita yung disiplina at kalinisan. Kaya medyo nag-boom din yung ating turismo noon nung panahon na yon. So tinatanong kung sino yung mayor at may pagmamalaki mo talaga si Mayor Doy Leachon nung panahon na yon. Pero may iba tayo yung ilang bahagi ho ng ating bansa ay nakakaranas ng pagbayo ng bagyong si Julian. Lalo na doon sa norte. Particular dyan sa Cagayan kasamang Sandi. At alam mo, medyo malaki medyo malakas itong bagyo na ito na may bugso na 190 kilometers per hour. Parang super typhoon na yan. Medyo malakas at napakalaki ng hagip niya. Ay biruin mo, kasama sa na babaan ng signal ang Romblon. Ibig sabihin, malawak yung sakop ng naturang bagyo na ngayon ay nananalasa doon sa tawag dito sa norte ng ating bansa. Mag-iingat po kayo dyan at sana'y yung ahensya ng ating gobyerno ay nakatutok para sa anumang disaster na mararanasan ng ating mga kababayan. Okay, partner, batiin ko lang yung nakatutok sa programa natin na si parang Tito Poros pala, nakatutok sa programa natin. Magandang hapon sa iyo. Pare dyan, kay Consiel Joseph Arellano. Siyempre, dito sa aking kaibigan at kababata, kay parang Makatangay na nakatutok dito sa ating programa. Partner doon sa kabila, nag-declare na din kung sino yung kanilang mga kandidato itong sa provincial government ay dineclare na doon ni Governor Bons Dolor kung sino yung kanyang magiging running mate at ito nga, walang yung dating tatakbong congressman sana yung kapatid niya biglang dito napapunta ngayon sa vice governor. Ito na yung kumbaga kumpirmado na magiging vice governor niya. So ang sabi ito yung parang dolor-dolor na yung tandem dito. So nawala yung yung pangalan ni kasamang Attorney Mong Katanggol Mong at dito in-announce niya yung kanyang pag-atras bilang paglaban dito sa gobernador dahil hindi ko alam baka may ibang pinag-usapan ito kaya umatras at ang suporta nga niya kahit na ganun pa man ang nangyari ay dito pa rin sa sa partido ng GSM. Hindi ko lang alam kung tinanggap ito sa GSM Ito si si Attorney Katanggol. Ay di ba ang sabi ay isa sa ni-nominate for vice governor. Tinanggihan niya. Pero parang kabaliktaran partner doon sa sinasabi mo. Kabaliktaran doon sa sinasabi niya noon nung press con na kahit hindi siya piliin ay tuloy lang ang laban. Di ba? Ay ba't nagkagayon? Oo. Kaya nga, di ba, paliwanag ko, baka naman mayroong bagong pinag-usapan. Pero,
ano nangyari doon sa sinasabi? Dapat hindi nagsalita ng gano'n. Oo. Ha? Kumbaga, panindigan mo na kung talagang tuloy-tuloy. By hook o by crook. Oo. Oh, nawala tuloy yung press con. Mukhang umurong ang ano, ha? Oo. Ah. Di ba kami maganda-gandang oportunidad na maibibigay? Kaya siguro, Sa bagay, pero gumastos na ito, partner. sa bagay, doon Medyo naman, malaki-laki na rin ang gastos ni Attorney Mo nga do sa paglaban niya sa Vice Governor. Awan ko kung paano niya ito may babalik, ha? sa bagay, doon naman kasi nung nag-announce siya, hindi pa naman talaga siya official candidate dahil hindi pa nakapag-file ng COC. Pero may binitiwang salita nga, partner. Kasi yun ang tinatanong natin na wala nang atrasan. Oo. At saka dapat pagka nagbitaw ko ng salita, magpakalalaki ka. Ayo, wala tayo. Sabi nga, hindi daw karawagan yung pag-atras pag alam mong pag alam mong nasa safe ka. Nasa safe ka. Oo, sa bagay. So, yun, ang tinatanong dito ng ating mga babayan, mukha yatang mukha yatang kumbaga, yung reaction ng ating babayan. Parang para yatang kaiba na ito. Dolor na. Walang pinagkaiba doon. Diba? Kasi meron tayong kung tutusin, wag natin pag-usapan yung political dynasty dahil meron din namang ibang pamilya diyan na talagang sasabihin bakit sila tumatakbo din, pero ito ibang klase ito magkadikit governor at vice governor di ba? Buti sana kung napapunta yung isa doon sa bukal, okay lang. O kaya kung doon sa ibang pwedeng sabihin na yung iba nga ganun din ito yung iba. Total. Ito yung total talagang kumbaga yung isang sinulid na sinulid na muna yung kumbaga silyado yung provincial capital pag nagkataon. Oo. Nasa taong bayan yan kasi mahirap naman magkomento dahil lahat naman ho ng tao ay may karapatang tumakbo sa kahit anong posisyon, maging magkapatid, mag-ama, mag-ina, anak, kapatid o lolo, lola. Hindi pa naman yata aprobado yung anti-political dynasty. Kaya malabong makalusot yung yung isa batas ang dynasty bill. Yun nga, ang balita naman kay di ba may lumalabas na balita itong balita kay Kuya Orbin Rabino. Si Kuya Orbin Rabino po ay tuloy po at walang atrasan yan. Talaga yan may sinabi niya na talagang desidido siya na tumakbo sa pamprobinsyang posisyon. At antayin niyo po, ngayon lugong ito ay magpapail yan at ang sa vice governor tingnan na lang natin kung sino yung kasama niya. Pag nag-file. Alam ko magkakasama ito pag nag-file pumunta ng COMELEC, magkakasama yan kasi 'di ba sinasabi din yung sinabi naman ni Mayor Doy ng MBS kasi siya yung head. Sa ngayon wala pa naman nakikipag-usap din sa kanila. Na tatakbong gobernador para pumasok para tulungan nila. Pero kung sakasakaling meron, mapapag-usapan naman daw. Ngayon, ganun din naman kay Congressman Arnan Panaligan, di ba? May lumabas na issue na kesyo may pag-uusap daw si Governor Bons Dolor at si Congressman Arnan Panaligan na sinasabi daw ni Congressman Arnan Panaligan ay wala siyang dadaling governor ngayong eleksyong ito. Although nagpahayag ang GSM do sa kanilang launching na ang congressman nila ay sa First District ay si Congressman Arnan Panaligan, pero ang binabanggit ngayon ni Congressman Arnan Panaligan ay ang pagkakasabi niya, nililinaw niya na ang pagkakasabi niya ay sa ngayon. Sa ngayon, wala pa. Dahil wala pa naman talaga nakikipag-usap At kung merong makikipag-usap, pwedeng pag-usapan yan, yung bagay na yan. Kaya walang katotohanan yung walang sinusuportahan. Darating yung time pag kami nakipag-usap, maaaring suportahan din ni Congressman Arnan Panaligan. Pero sa ngayon ay wala pa naman nakikipag-usap. Kaya hindi natin pwedeng i-preempt yung kanyang desisyon sapagkat may kanya-kanya silang may kanya-kanya silang pag-iisip at diskarte kung paano gumalaw sa kanilang political propaganda. At saka yung kaya siguro hindi kaya kiniklaim lang nila dahil wala silang may laban kay Kong Arnan. kasi no choice. Alam mo naman
Kilala mo naman si Congressman Arnan Panaligan, ha? Pamula pa nung umupo yan. Kita mo naman, trumabaho ng ayos yan, ha? Nabigyan ng 13 committee do sa sa Kongreso. Do sa kita mo kung paano makapag-deliberate yan. Yung mga proyektong dinala niyan dito sa ating unang distrito, napakalalaki at napaka prioridad para sa mga tao. So, paano mo lalabanan yung ganung tao? Sabi nga parang kang bumangga sa pader pag ganun. Oo. 'Di ba? At saka kita mo kasi yung kita mo yung sinseridad ng isang politiko kung paano mag-serve sa kanyang constituents at kung paano niya tulungan yung kanyang mga kababayan. Kung gaano siya pumapel sa Kongreso para ipaglaban yung karapatan ng taong bayan. Yung mga proposed bill niya na talagang kapakipakinabang sa buong Pilipinas, hindi lang naman panlalawigan natin yan. Nandyan na kay Congressman Panaligan kaya sino ba naman ang maglakas loob para labanan sa pagkakataong ito si Congressman Panaligan? Pero sabi nga ni Congressman Arnan Panaligan, antayin pa rin natin at hindi pa naman tapos ang filing. Pero sa tingin ko, kung may lalaban man dyan, siguro nag-uuto-utoan na lang. Kumbaga para lang siguro makita may kalaban si Kong Arnan Panaligan. Labanan mo at kukunin kang consultant. Oo. Pero ito si Mr. Orbin Rabino talagang tuloy na tuloy po ito at abangan nyo magpapail ito ngayong linggong ito at madaming kasama siguro ito. Alam mo, laki sa hirap ito na talagang nagsumikap para maabot yung kanyang kinatatayuan ngayon. Siyempre gusto niya ibahagi yung kanyang karanasan kung paano niya na paunlad yung kanyang negosyo. At siyempre yung pagtulong sa mga kababayan natin, nakikita niya yung problema dito, yung kuryente, yung sa kalikasan, yung sa ating sa provincial hospital na talaga namang nakakaawa yung ating kalagayan diyan na dapat sana ay magiging regional na yan, pero na-delay pa dahil doon sa proposal nga ng provincial government na doon gawin sa bundok yung regional hospital. Mismong si Secretary Herbosa sinasabi mas magandang ang gawin niyo ng regional hospital yung kasalukuyang provincial hospital niyo dahil madali pag kayo'y pumayag automatic yan na ang magiging regional hospital. Sayang, alam mo naman kasamang Sandy, kung titingnan natin, napakalayo pa naman ng eleksyon mahaba pa po yung galawan bago dumating yung eleksyon. Next year pa, May 2025. Anong petsa pa lang ngayon? Bukas, Oktobre 1 pa lang. Simula ng filing bukas. Ilang buwan pa lang yan. Simula pa lang ng filing yan. Yung kasi yung mga kababayan natin, gusto lang nating ipaalaala ho sa inyo, ipamulat ho sa inyo, na maging bahagi ho kayo ng pagbabago. Sapagkat kung nakikita ho ninyo yung sitwasyon, of course, nararamdaman ho ninyo dyan, nararamdaman natin lahat. Kung gusto natin ng may mas pagbabago pa na mas kapakipakinabang, sa darating ho na eleksyon na ito, kailangan ho nating imulat yung ating mga mata. Kailangan ho nating mag-isip kung paano tayo gumawa ng isang hakbang at desisyon para desisyonan ngayon kung sino ang ating iluklok na mamumuno sa ating lalawigan. Manapay doon sa mga sa mga posisyon sa bawat bayan. Tingnan ho ninyo. Yung mga politiko bang yan ay nakakatulong talaga sa pang-araw-araw nating hanap buhay, nakapagbigay ba sa atin ng kalinawan at kaunlaran sa ating pamumuhay? Tingnan ho natin. Kasi kung tayo mamili, tingnan natin yung mga tao na na ating inuluklok ay talagang kapakipakinabang. Nabanggit mo yung bayan-bayan. Hindi yung nakikinabang. Tsaka baka mag-iba yung pag sinabi mo linawan ng mata. Nabanggit mo partner yung bayan-bayan. At naalala ko pagdating sa bayan ng Victoria, to si Kapopong Ortega. Talagang napapag-usapan dyan, yung lalo-lalo na yung kanyang programa, yung Ang Bagong Victoria. Itong si Kapopong Ortega, talagang makikita natin, ito'y kinukuha ng mga kandidato diyan na maging vice mayor, pero ayaw niya dahil mas gusto niya doon sa mas mataas na posisyon para may patupad niya yung mga
gusto niyang pagbabago mangyari diyan sa sa bayan ng Victoria. Alam ko magagawa ni Kapupong Ortega yan dahil hindi na naman bago sa politika yung mga yan diyan pagdating sa bayan ng Victoria. Wala lang tayong update kung sino ba magiging vice mayor niya, yung kanyang katandem. Meron partner, nakita ko yung si Dr. Umali. Ang kanyang vice mayor at meron siyang mga incumbent katulad ni Raja Barber, mga konsehal niya si Attorney Del Mundo yata yon. Madami. Ito yung ang kagandahan dito partner, yung dating kumbaga hindi nila kapartido. Kabangga sa sa politika. Ay magkakasama sila ngayon. Kaya alam nila kung paano kumbaga iisa yung kanilang adhikain na isulong yung pagbabago talaga sa Victoria. Which is may mga pagbabago naman sa Victoria, pero ang pinupunto siguro ng pamunuan ni Popong Ortega yung tunay na pagbabago na mas nakakatulong at direktang maramdaman nung kanyang mga kababayan diyan sa Victoria. Sapagkat hindi natin alam kung ano yung mga ibang issue pa diyan pero ang gusto kasi ni Popong Ortega yung tunay na pagbabago na kasama ang bawat miyembro ng kanyang mga kababayan sa pag-angat at pagsaayos ng kabuhayan diyan sa bayan ng Victoria. Oy, may napanood nga pala ako sa isang video tungkol dito sa sa mga SOP project. Medyo namangha tayo partner. Dahil lang alam ko 20% lang daw ang labanan diyan, pero itong sinasabi ni General Magalong, yung mayor ng Baguio, hindi na wala na yung 20%. Pagdating sa mga SOP diyan sa mga project, yung mga infra project ba? 45% na. Ang hingian pala diyan ng porsyento. At laking corruption ang nangyayari. Kaya pala yung mga nagiging proyekto partner wala na talagang kumbaga yung samin may lugaw na. Saan nga naman babawiin ng yung mga contractor ng ganyo kundi tipirin talaga yung yung mga proyekto. Isipin mo 45%. Kaya naman pala itong mga corrupt na politiko diyan nagpapaka concentrate doon sa mga infra project na hindi naman tayo napapakinabangan ng ating mga kababayan. Sa halip na pagtuunan ng pansin, yung kabuhayan, yung ating kalusugan, yung gamot, yung pangangailangan talaga ating kababayan, yung mga livelihood project, paul na rin yung agriculture, mas gusto nila diyan sa mga infra project na sabi nga, dami nang nakatiwangwang na mga building na hindi naman nagagamit, pagawa ng pagawa. Laki pala ng porsyentuhan diyan, nasa 45% na. Yung SOP diyan sa mga infra project na yan. Ano sabi ni Magalong? 45% din 45% na. Di ba? Alam niya Alam niya. Siguro, ganun ang hingian ngayon. At, ito parte rin, ibinulgar niya. Baka naman kanya-kanya lang yan. Pero parte may kakilala kong, Hindi natin sinasabi na lahat ay merong 45%. Meron, malay mo, sa iba naman ay medyo may konting timpi. 10% lang. Pero partner, alam mo si Mrs. may kaibigang contractor na talagang mayaman, talagang nangungontrata. Minsan merong diyan sa Manila daw, humingi siya ng kontrata sa isang mayor diyan, sa isang kilalang tao diyan. Alam mo kung magkano? Nasa 45% nga. Sabi niya, wala na kami kikitain diyan. Bahala kang gumawa ng paraan. Basta ibigay mo yung porsyento na ganun kalaki. Yung para kay Eddie para kay Eddie. Hindi na daw niya masikmura talaga yung kahit kay may contractor ka, kawawa din pala yung mga contractor Kaya napipilitan talagang tipirin na rin yung Tapos pagkatapos na yung project mo, siyempre i-check ngayon 'yan ng mga inspektor. Kung bagsak yung quality ng project mo, hindi ngayon pipirmahan. Kaya para dun sa approval ng accomplishment yung i-receive halimbawa, 'di ba? Kailangan mo na naman maglagay dun sa inspector. Kaya nga tingnan din natin mga kababayan hindi porket pagawa ng pagawa ang isang government official ng kung nung infra project. Tingnan natin kung yung mga infra project na pinapagawa nila, ito ba ay kapakinabang do sa ating mga kababayan? Ito ba ay mas prioridad na pangangailangan ng ating kababayan?
o pinagkakakitaan lamang. Kasi kung titingnan mo, bakit tayo, ang dami nating infra-project dito sa probinsya, di ba? Pero pagdating sa atin sa provincial hospital, nakita mo, kulang ang gamot. Kulang yung mga medical facilities. May problema ang mga health worker. So, yung ating mga kabataan, yung mga scholar, kulang yung kanilang mga binibigay na tulong diyan. So, tingnan natin bakit masyado nagpapaka-concentrate itong mga ito doon sa mga infra-project na hindi naman ramdam ng ating mga kababayan na ito'y nakakatulong talaga sa ating kababayan. Ramdam naman sa kanila. Buti ko ang infra-project mo, partner, katulad nung kay Congressman Arnan Panaligan, yung mga Protection dike. mga protection dike, yung mga farm to market road, yung mga diversion road. Kaya yan, may pakinabang talaga ang ating mga kababayan diyan. Pero kung yung mga building na nakatiwangwang lang diyan, papagawa mo, ang dami mong building pinatatayo, mas maganda patayo may karsada diyan kaysa doon sa mga building na nakatiwangwang. Baka ubos na yung diba? sementado na siguro lahat ng farm to market road. Kaya building naman. May iba tayo May concern kasi sa second district, in particular dyan sa Pinamalayan. Maraming yung parang nilalason ng mga hayop. Yung aso, pusa, basta parang may naglalason. So nababahala ngayon yung Oriental Mindoro Dog Owners Association at lahat ng mga asosasyon ng mga dog cats, lahat. At maraming kasi yung mga hayop, pag may alaga ka kasing aso, minahal mo yan parang kabahagi, kapamilya mo yan Pinapakain mo, bidilan mo ng pagkain, tapos lalasunin lang. Ang gusto lang nila malaman ngayon, magkaroon sana ng malinaw na investigasyon kung sino yung may kagagawa ng paglalaso ng mga maraming aso dyan at mga hayop na maaring namamatay dyan po sa second district, sa Pinamalayan particular. Alam ko dyan, partner, meron ng ordinansa diyan Dapat yung bawat barangay ay hinuhuli lang yung mga aso. At ini-impound. Ngayon, kung walang kumukuha dyan na ilang araw, parang may yung euthanasia. Pinapatay din nila yan So kaya lang ito inhuman hindi na makatao yung yung ginagawa sa mga hayop dahil nilalason. So doon naman sa mga nag-aalaga, sana naman maging responsable din At doon naman sa mga tao gumawa kayo ng ibang paraan, huwag niyo lasunin. Yung mga hayop na kumakalat-kalat na sa ganyan. Yung iba kasi doon hindi naman sadyang ng mga nakatali na talagang pati yung nasa loob. Parang pinapainan na At saka di ba yung pusa. Killer na talaga yun. Yung pusa, di ba? Pusa. Hindi mo naman pwedeng italian yung pusa. At saka kumbagay gumawa ho kayo ng hakbang, dapat ito'y magkaroon ng attention, di ba? Merong tayo yung tungkol dun sa sa nagpo-protection diyan sa mga yung animal welfare mga ganon. Di ba? Yung sa post, ang tawag nila yan. Post. Sana'y mabigyan ng attention yan at may imbestigahan din. Yung mga ganitong uri ng kaso sapagkat kawawa ho yung mga alaga nating hayop. Patingin ko lang, partner, nakatutok din sa atin si Konsehal Ilagan Rayos Christy. Si Pinsang Joan Blancas. Si Bayaw nasa Japan, nakatutok din sa programa natin, si Leo Pantoja. At siyempre si Tita Nanit, nakikinig din sa programa natin. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Hapon na. Yun, partner yun yung naging kaganapan ngayong linggong ito. Ang kasunod niya, yung filing, yung launching nung GSM, yung signing naman ng MBS at saka Lakas. Ngayon, doon sa sinasabi na wala daw susuportang kandidato si Congressman Arnan Panaligan, totoo sa ngayon. Dahil wala pa naman niyang nagsasabi o kaya napunta na sila'y tatakbo bilang gobernador. Pag mayroon, ayun ay mapapag-usapan pa kung pwedeng masuportahan. At sa huwag natin pangunahan. Yan po'y may sariling desisyon niya mga yan. At yung mga komento kasi dyan sa bago ni launch yung sa GSM, di ba? Mayroong isang naligaw doon na MBS.
Oo, hindi ko alam kung ano, mukhang nagkamali lang naman. Oo. Kaya lang siguro, dala nung bugso ng damdamin. Kumbaga, ang isip niya, tama naman siguro yung naging desisyon niya na pumunta ng GSM. Kailang Kaya lang siguro, yung puso, isipan, nasa MBS pa. Kaya, Yun ang nabanggit. yun ang nabanggit siguro. Ha? Minsan, tao lang nagkakamali. wala namang perpekto eh. Oo. At ang komento nga ng iba, parang ano tawag dito? Oo. Kulang na lang daw yung aso't pusa ang hindi kasali. Ititingnan ho natin yan. Tingnan po natin yan ha. At syempre sa mga dolor open naman na talagang ang tumakbo diyan ay si Governor Bones, ang gobernador, ang vice governor, si Dr. Hubert Dolor. Tumakbo rin yung kanyang tumatakbo rin yata yung asawa ni Governor Bones Dolor. Parang si nominee. Hiyas nominee. Hindi ko sa isang party list yata. Party list. At tumatakbo rin yung dalawang pamangkin nito. Diyan sa parting Nauhan yata. Oo. So medyo madami medyo madami yung tumatakbo. Bagamat hindi rin natin sasabihin din naman iba yan, ibang pamilya ganoon din naman pero ito iba ito, ibang usapin ito. Dahil nga ito pamula doon sa vice governor, magkapatid na. Ang mahalaga ho'y alam ng ating mga kababayan, hindi ho yan paninira. Yan naman po'y open book. Open book po yan at saka Ayan public na yan, public na usapin na yan at napapakinggan ho natin. At syempre, yan naman po yung pinali ay nasa sa inyo kung paano ho kayo bumoto. Hindi. Kung sino ang inyong choice na talagang gusto ninyo, yung sa puso ninyo na inyong iboboto. Sinong kursunada. Tingin nyo nakakapag-perform naman, edi nasa sa inyo ho yan. Wala ho ditong pilitan. Open ho tayo dito at ito'y lahat ay may karapatan na tumakbo at of course, lahat ay merong karapatan na mamili. Di ba? Ang nasa sa atin lang dito, wala na bang ibang magaling? Oy, huwag kang maninira. Baka sabihin naninira na naman tayo. Naalala ko lang si Vice Governor Jojo Perez. Alam mo si Vice Governor Jojo Perez, bilib ako dito kasi ito yung nung Vice Governor pa noon, nung siya nanunungkulan pa. Alam niya yung prioridad ng ating mga kababayan panahon ng pandemic. Tanda-tanda ko partner, talaga nagkaroon ng girian sa sangguniang panglalawigan ang legislative at saka executive tungkol do sa budget. Isipin mo partner, inilalaban ng legislative na mas lakihan yung budget nung health kasi kailangan natin ang mga gamot nung panahon na yun Pero iba naman yung prioridad ng executive. Mas gusto nilang mas malaki ang budget ng infra, yung mga project na sa tingin na Vice Jojo hindi mas kailangan natin ng ang health ang lakihan ngayong panahong ito dahil may pandemic. Doon part na nagkaroon ng kumbaga girian. Kaya lang siyempre natalo pa rin yata sila na nagpa rin yata yung mas malaking budget para sa infra So, at least dito nakita natin partner kung paano manindigan si Vice Jojo Perez. At kilala na yan pagdating sa mga ganyan na hindi basta yan na stampad na kung anong gustuin nung executive paper mo na lang ng paper ma. Katulad nung isa wala ngang nagawa sa nung Vice Governor tatakbo pa sa Kongreso. Dadagdag pa doon sa Kongreso. Meron naman Yung pumukpok. Ang pumirma. Di ba? Isipin mo, yung armorak na lamang na pwede niyang tanggihan sinang-ayunan pa. Di ba? Tapos nung question ng mga tao, nagkaroon ng mga rally, bababa siya doon para magpaliwanag. Nung hindi siya pinagpaliwanag, umalis na. Ano ipapaliwanag yun? Siya nag-approve siya pumukpok ng gabel. Hindi naman talaga magpapakyut lang. Di ba? Kung kay Vice Jojo ito, hindi ito papayagan Siya nga yung nag-extend ng 25 years mining moratorium kasi mas makakalikasan ito hindi ito yung basta paper mo na lang ng paper ma nang hindi naiintindihan. Ayan.
Wala na tayong oras. Okay, kasama medyo wala na ha. Oh. Kaya abangan nyo po bukas ha. Mag-aabang po tayo kung sino po yung mauuna mag-file ng mga kandidato natin. Ano oras ba bukas ang COMELEC? Alas 8. Alas 8. Oh. At balita ko si Paring Nonoy nagpakain na kanina. Oh. At mukhang may plano. Oo. Baka maaga pa sa magbubukas ng COMELEC. Oo. Early bird. Si Paring Sabos may nag-iisip na rin daw. Sabi ko siya, kaya magpakain ka na rin. Pakapilaan daw. Ay, wala na kaming oras. Maraming salamat sa ginawan pagsubaybay. Tumlago po. Maraming salamat. At syempre, sa Desoriano po inyong nakasama. Abangan niyo po yung programa sa susunod na Miyerkules.